Well, anyway, nako mga boss, usong-uso na naman ngayon. Siyempre, pag-uusapan naman natin ngayong umagang ito. Alam namin kapag sa Diaryo Sports, ang unang-una ninyong binubuklat. And siyempre, nauso na naman ngayon itong Sochi Olympics na nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Tapos itong Gilas Pilipinas natin na makikipag-compete sa iba't ibang panig, sa iba't ibang bansa sa darating na FIBA World Championship sa August. True. At Hadi, sino bang makakasama natin ngayong umaga? Ay, naku, idol na idol ko to. Makakasama po natin ngayong umaga upang alamin ang kanyang mga views and opinions. Nako, ang ating resident sports correspondent dito sa Telebisyon ng Bayan. Walang iba kundi si Idol Dennis Principe. Magandang umaga, Dennis. Maraming salamat, Magandang mga umaga, idol. Sir Dennis. Ano tayo? Basketball. Oo nga. Oo, naka-ascals pa. Naka-ascals. Oo, Jay. pero okay. Dennis, unang-unang katanungan, syempre, Sochi Olympics. Para sa mga hindi nakakaalam, ano bang sports pag Sochi Olympics yung pinag-uusapan? Ano ito? Just like the typical na Olympics every 4 years. Winter Olympics to. Ito yung mga sport na obviously ginagamitan ng yelo sa mga malalamig na lugar. And ang mga member nations dito ay yung mga countries na may winter. And tayo nga, gumagawa tayo ng ingay of late kasi nga, hindi naman, wala namang snow dito. Wala, Si Snowbad walang. Pero wala nang snow, yun lang. Si snow lang. But yun nga, seriously, gumagawa tayo ng ingay kasi nga, paano ang Pilipinas merong participant sa isang Winter Olympics? Yes, that's true. Wala naman tayong O hindi nga po yellow gaano dito, diba? popular Correct. ang Winter Olympics dito sa ating bansa. May pag-asa kaya ang ating mga participants? Meron sa naman, Olympics na kasi ito? officially, isa yung ating participant, si Michael Martinez. But meron dalawang mga participants na merong Filipino roots or blood. But officially, sila yung nag-represent for another country. But yun talagang atin, si Michael Martinez. Yes, Now, okay. yung sport kasi na sinalihan niya, among all the sports sa Winter Olympics, maganda yung chance natin kasi you're talking of yung pagiging graceful, you're talking of skills talaga. Kasi maraming sport sa Winter Olympics, nagde-depend ka sa equipment, sa venue. Like yung alpine skiing, meron dyan. Siyempre, kailangan mo ng bundok, kailangan na may yelo. Yung tinatawag na lug or yung mga bobsled. Yung mga sled, yung mga nakikita nyo, yung mga papadulas pababa. Siyempre, kailangan naman malaking venue sila. Yes. So, kahit na meron kang ganong skill sa atin, wala ka namang venue. But dito, pagdating sa figure skating, siyempre, basic yung meron kang ay skating rink. Pero, most talaga nung success mo dun sa sport na yun is yung kung sa'yo yung pagiging graceful, diba? Yung parang tayo, may tayo sumayaw, yung mga Pilipino, di ba? That's good news kasi meron pala tayong laban sa figure skating, di ba, Hadi? So malaking bagay pala yung pagiging graceful pagka magaya. Kasi Of syempre, course. the Philippines is a tropical country. Wala naman tayong snow. Sabi mo nga, snow bad, walang. Pero paano yung pagsasanay, di ba? Lalong-lalo na sa panig ni Michael Martinez. Yung paano ba yung naging training ng batang ito? Malaking bagay kasi yung nagsimula niyan yung isang mall, yung SM, na nagtayo sila ng rink sa kanilang mga malls. And although I don't know really the history of kung bakit sila naglagay, kung meron talagang ganun silang vision, na magkaroon tayo ng Olympian, sa sport na yan. But I think initially parang more of parang meron lang silang rink, kung gusto ng mga bata na mag-try na mag-skate, through above ice. So, until eventually, yung may mga parents, may mga bata na nakikita nila, meron palang ganung sport, pwede pala yung mag-compete, sa mga small competitions. Until eventually, na-realize ng mga involved dyan na meron palang ganong Winter Olympics. So, yun nga, yung isang bata, I remember I was able to watch it to si Michael Martinez. Mga mga 7, 8 years old. 7 pa lang. Sa mga yung may mga nag-show dito, tapos he's part of yung Filipino group, or participants na parang
magiging part lang nung show na show, yun. Puro show lang, hindi sport. As early as 7 years old, talagang nagtitraining na Matagal pala na, ito. oo. Oo. Oh, sir, can you give a fearless forecast naman po sa magiging laban ng Gilas? Ito na yung inaabangan Oy, ng ating basketball mga naman tayo. Shift mga tayo, kababayan. shift tayo ng Shift konti. muna tayo. After Na-assist winter, punta naman tayo sa basketball. Ayan na. Yun nga, maganda yung nasabi ni Senator Jaworski nung nagpunta siya ng PBA noong Monday. Sabi nga niya, okay, sige, malakas yung kalaban, di ba? Baka bugbugin tayo or what. Pero, for him, mas maganda na nga naman yung maglalaro tayo, matatalo tayo, pero bibigay natin yung best natin. Meron tayong matututunan. Kaysa yung sasali tayo sa kayang-kaya natin, malalakas, mahihina yung mga kalaban natin, pero kung matalo pa tayo, di ba, parang mas nakakahiya yun. But looking at the objective, yun nga, ang gusto ng ating sports NSA natin or National Sports Association, SBP, na isang panalo, okay na. If we win 2 kasi, may chance tayo na mag-qualify sa next round. Pero, una-una, hindi naman talaga natin kaya na mag-champion dyan. But, little steps makakatulong ng malaki para sa future ng basketball. And that's one thing that I like about yung SBP natin. Kasi, for them, long-term, maaaring not in their lifetime magiging very successful ang basketball, but at least they are starting something na Yes, that's true. hindi man in the near future, just like China. Dati binubugbog yan sa Olympics, hindi din dito sa atin. But they persevered. It took them That's right. 15, 20, even 30 years bago sila umabot sa punto na ngayon, world-rated na. One of the top countries in the world of basketball. Samahang basketball ng Pilipinas yung SBP. And Dennis, syempre, nasa Group B ang ating Team Pilipinas, kabilang sa mga makakalaban natin, powerhouse Argentina, Matindi, tapos nariyan yung Croatia. So, yung sa palagay mo ba, yung lineup na meron itong Gilas, paano o kumbaga, ano yung pwede maging advantage ng ating mga players kapag sila ay nakipag-git-gitan dito sa mga bansang ito? Tingin ko yung speed natin kasi maliliit tayo as compared sa mga makakalaban natin sa FIBA World. Daanin sa bilis. Daanin sa bilis, tsaka sa skills, shooting skills number 1. Sabi nga nung isang coach na kilala natin sa basketball tumira ka lang, yun ang objective Yes. So, meron tayong shooting skills, tsaka yung natutunan natin sa FIBA Asia, yung sinasabing puso. Because regardless of kung sino kalaban mo, mga world class yan, basta laban lang. So, yung puntong yun, I think yun ang talagang strength natin. And I was told na parang yung team natin kailangan buuin purpose of making sure na yung first game natin, Croatia, manalo tayo. Croatia ang unang makakalaban ng Yun. Pilipinas. Sir, sabi mo nga ay maliliit ang ating mga players. Sa tingin mo, paano po ba ma-overcome ng ating mga players ang height disadvantage? Yun nga, yung outside shooting, kasi nga kung hindi mo kaya sa ilalim, di sa labas ka. Parang ganda lang ang basketball. Pero, sige. So, and I think we have enough shooters para yung strength natin lumabas. Kasi iba yung meron kang strength, pero pagdating sa game, hindi mo naman mailabas, So, I think the crucial part here is whatever strength meron tayo, outside shooting at speed, mailabas natin during the actual game. Okay. Merong mga nagtatanong, Dennis, so since nasa Group B itong Team Pilipinas, and kung di ako nagkakamali, USA is at D, Group D. C yata. So, meron bang tsansa na magkaharap ang Pilipinas at ang USA sa Depende World sa placings, pero depende sa kung makakadalawang panalo nga tayo and whatever will happen dun sa grupo ng USA. So, dito muna tayo sa I think much better kung mag-focus muna tayo sa ating grupo on whatever achievement na makuha natin. At saka yung objective natin siguro. Sir, usapang... Sige. Usapan huwag lang love life, hindi po love life. Usapang basketball pa rin. Lahat Ito na nga ang... Haji. Yes. Wala naman siyang date Mamaya po mag-usap kami. Kaya ang dalawa. Yes, pero before yan, Haji, Bago syempre pa. pag-usapan muna natin ang mainit at tumitrending ang PBA. Eto na. Ay. Patay tayo. Haji. Una-una, direct, sige. wala akong ticket. Sige, ako muna magtatanong. Nagkaubusan na talaga
humingi ka ng ticket, kuya, tawag mo sa akin para kita bibigyan. Actually, sa pagkakaalam ko nga, nasa 2,000 na lang yung ticket na natitira. Pero meron ako rito, 10. Gusto mo? Saan yan? Dilig. Sa dilig. O, ayan, sama. Hindi. Dito na lang tayo mag-date. Oo. Diyan na lang. Mamaya. Oo, sige. Pero anyway, Dennis, ito, seryosong tanong ha. Manila Clasico at its finest. Yan Game ang 7, Manila mamaya. Barangay Clasico. Ginebra versus San Mig Coffee. Hindi na kita tatanungin kung sinong mananalo mamaya. Ito na lang siguro. Yung nakikita mong mangyayari sa laban mamaya and yung magiging flow nung laban, magidikdikan ba ito, tambakan o ano ba? Una-una, hindi ka alam ba't Manila Clasico eh. Kasi sa Quezon City lalaro eh. Di ba? Sa Araneta. Hindi, seriously, alam mo, siyempre, Ginebra, number 1 sa rankings, natapos. Pero, for San Mig na maipuwersa nila to Game 7, ibig sabihin, meron sila, kumbaga kaya nila yung Ginebra. It's just a matter of execution, tsaka siguro tamang mga tamang pito, no? Nakakabilib kasi yung strength ng Ginebra is big men, pero nagagawa mailabas ng San Mig yung San kanilang Mig. strength, yung mga guards Napapantayan nila, no? So, if you look at basic basketball kasi, mga guard forward, mas maraming options yan no? Whereas yung mga malalaki, talagang inside the paint lang. So you're talking of yung strength ng Ginebra, Greg Slaughter, si Japet Aguilar. No? So yung San Mig, they were able to contain kahit pa paano yung... So I think the bulk of adjustment nandito sa Ginebra. Paano nila mapapalabas yung laro ng mga supposedly susuporta ka ng LA, kina Mark Aguiwa, you're talking of J.J. Helterbrand, sina Eman Monfort, I think yun ang magiging key. Kasi sa kabila, given na, gagawa yan si Baroka. Mark Baroka, si Yap, si Simon, even Justin Melton. So yung kabila, given na, si LA gagawa yan, Mark may gagawa rin yan. Pero outside of that, sino? So I think ang magiging susi rito for Ginebra ay yung support cast nila, like si J.J. Helterbrand. At But I like the chances really of San Mig kasi parang yung the whole series parang sila yung may gusto talaga na manalo rito sa series na ito. And of course magiging crucial yung crowd, and between the two, Game 7 mas may experience ang San Mig. Speaking of Game 7, gaano ba kalaki ang pressure, Dennis, kapag Game 7, lalo na for both teams, considering alam natin pag San Mig Coffee sanay na sanay sila sa Game 7, while naman natin yung kanilang never say die spirit na tinatawag. So yung pressure, paano mako-control nitong dalawang koponan mamaya? Mas kaya ng San Mig pagdating sa pressure kasi I think nakaka-4 na Game 7 na itong lineup na to Pero sa Ginebra, I think si LA lang at saka si Mark Aguiwa and the rest. Pero yung mga main men ng Ginebra ngayon, sina Slaughter, Japet Aguilar, even J.R. Reyes, si Chris Ellis, hindi pa umaabot ng ganito kalayo So, hindi naman ibig sabihin na walang chance sa Ginebra, but alam mo, there are players kasi na kahit na first time lamang na pumasok sa ganitong klaseng Game 7, minsan doon bigla lumalabas So, I think yun ang dapat hope ng Ginebra na for this particular game, yung ganong pagkakataon na ang player lumalabas first time sa mga ganitong situation, mangyari tonight. Or else, medyo pahirapan sila sa Nako, Sir sa San Dennis Mig. at Haji, napapahaba ang inyong usapan. So, Alas Sir, 8, mamaya. Mamaya, after this, mag-usap na lang ulit kayo ni Sir Dennis. Sir, hingiin ko na lang ang last message ninyo. Sige. Last message. Note kayo mamaya, PTV Sports. Yan. Alas 5, syempre. 5 to 6. Ayan. With Meg Shoson. At Parati syempre- nanonood to At syempre, Carla, mamayang gabi na po yan. Manila Clasico. Ginebra Sa versus Quezon San Mig City. Coffee. Aabangan natin yan. Tapos syempre, yung Gilas Pilipinas natin ay ina-expect natin na sana harinawa ngayong Agosto ay mag-improve yung ating Gilas. Of course, good luck din sa ating Michael Martinez sa Sochi Olympics. Yes, Ayan. of Thank you course. very much with Thank that, you Idol so Dennis much. Principe. Salamat. Maraming salamat.